Kapatid, alam niyo po ba na merong sinasabi sa salita ng Diyos na merong dalawang tao ang dumating dito sa mundo na nagkaroon ng malaking epekto sa buong sanlibutan. Ito ay walang iba kundi si Adam, the first Adam, at ang Panginoong Jesucristo, the last Adam. Si Adam ang unang nilikha ng Diyos at ang Panginoong Hesus naman ang Diyos na nagkatawang tao at nanirahan sa piling natin. Pag-aralan natin ito, pag-usapan natin ito sa videong ito mula sa salita ng Diyos at hindi po mula sa aking sariling kaalaman. Magkaiba nga nilang pagdating sa mundo, pero pareho silang may malaking papel sa buhay natin, magpas hanggang ngayon. Si Adam, ang unang tao na nilikha ng Diyos. Book of Genesis tells us na nilikha siya mula sa alabok ng lupa at hiningahan ng Diyos ng buhay. He was created perfect, walang kasalanan at may tuwirang relasyon sa Diyos. Samantalang si Jesus, ang anak ng Diyos, ay dumating dito sa mundo sa pamamagitan ng kapanganakan ng isang berhen, si Maria. Hindi siya nilikha dahil siya ay Diyos na manlilikha na nagkatawang tao. John chapter 1 verse 14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhati ang tunay na kanya bilang kaisa isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at katotohanan. Pareho silang dumating na walang kasalanan. Parehong may misyon mula sa Diyos. Parehong kinatawan ng sangkatauhan. Pero dito na papasok ang malaking pagkakaiba. Si Adam, sa kabila ng pagiging perpekto, sumuway siya sa Diyos. Sa isang desisyon ng pagsuway, pumasok ngayon ang kasalanan sa mundo. Romans chapter 5 verse 12, ang sabi dito, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Dahil sa kasalanan ni Adam, lahat tayo ay naapektuhan. Nagkaroon ng takot, sakit, kamatayan at pagkahiwalay sa Diyos. Ngunit ang Panginoong Hesus, dumaan din naman siya sa tukso pero hindi siya nagkasala. Kung si Adam ay bumagsak sa hardin ng Eden, ang Panginoong Hesus naman ay nagtagumpay kahit sa gitna ng pagod, gutom at uhaw sa disyerto. Kung si Adam ay nagdala ng kamatayan, ang Panginoong Hesus ay nagdala ng buhay sa bawat isa sa atin. Romans chapter 5 verse 19. Ang sabi po dito, sapagkat kung naging makasalanan ang marami dahil sa pagsuway ng isang tao, marami rin ang mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao. Si Adam ay pinili ang sarili niyang kagustuhan. Ang Panginoong Hesus naman ay pinili ang krus. Si Adam ay sumuway at nagtago sa Diyos. Ang Panginoong Hesus naman ay sumunod at inialay ang sarili para mapalapit tayo sa Diyos, para magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. At ito ay nangyayari sa bawat isa sa atin sa araw-araw. Mayroon tayong dalawang landas na pinipili. Ang landas ni Adam, sarili, pride, kasalanan, pagtalikod sa Diyos at mga makamundong pamumuhay. O ang landas ng Panginoong Hesus na may pananampalataya, pagsunod, sakripisyo at buhay. 1 Corinthians chapter 15 verse 45 says, ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Si Jesus ang tinatawag na last Adam dahil tinama niya ang nasira ng unang Adam. Kaya kapatid, araw-araw may choice tayo. Mamumuhay ba tayo ayon kay Adam, sa laman at kasalanan o sa Panginoong Hesus, sa pananampalataya, pagsunod, biyaya at buhay? Ang tanong ngayon ay hindi kung kanino ka ipinanganak, kundi kung kanino ka muling isinilang. Kapatid, palagi mong piliin ang Panginoong Jesucristo dahil sa Kanya may kapatawaran, may pagbabago at may buhay na walang hanggan. Amen?